Samantala, update sa Expanded 4PH, ating alamin kasama si Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Expanded 4PH PMO Head ng Department of Human Settlements and Urban Development. Susek Robles, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo lahat. Umaga sa'yo. Susek, hihingi lang po kami ng update sa pagpapatupad po na expanded ng pambansang pabahay para sa Pilipino program. Kumusta po ito? Well, as of right now, tuloy-tuloy po ang ating paggawa ng ating mga proyekto. Na-expand na po natin yung programa. Before po kasi na-limit tayo sa vertical housing. No? So ngayon, medyo na may pragmatic approach na tayo. Lahat po ng available na mga options para sa amin, ginagamit na po namin. So in which case, tuloy-tuloy po ang paggawa and then pag-distribute ng mga housing. Sir, sa pagpapalawig naman ng 4PH, no, ano po ba yung mga bagong modality na isinasama ninyo sa programang ito? Well, yung secretary namin, yung bago namin secretary, si Secretary Aliling, medyo ang naging approach niya is to come back to the fundamentals. So parang kung tawagin to ng mga economists, gumamit siya ng econometrics. So ang na-realize niya is that to get the numbers, we have to activate all possible na housing providers natin. So for example, NHA, nagbukas tayo ng mga resettlements, nag-start na rin tayo ng paggawa ng mga iba-ibang mga projects like Bandamus. Sa SHFC naman, inactivate namin yung community mortgage program, meron tayong enhanced community mortgage program, meron tayong high-density housing. So marami po tayong mga binuksan na mga options na pwede natin gamitin and sinisimulan na natin upang mahabol po natin yung backlog natin sa pabahay. Okay. So can you share us the reasons, Susek, bakit po nagdagdag o bakit kailangan magdagdag ng housing modality sa ilalim ng 4PH? And when you say, dati nga po nabanggit nyo, dati vertical, ngayon ay you went pragmatic. Ano po, can you explain more on this one? Paano po yung Well, bali ganito yan. So, ang evaluation and analysis namin nung umupo yung bago namin secretary, nakikita niya na yung paggawa ng bahay, hindi lang dapat vertical, dapat marami tayong kinikater. Okay. Dapat tinitingnan natin yung affordability, kung papasok ba siya sa mga income deciles na gusto nating matulungan o mabigyan ng mga pabahay, first-time homeowners. So, nung sinuma total natin, lahat ng mga detalyeng itong mga data na to, datos, ang naging resulta is pagbukas natin ng mga iba-ibang avenues. Meron na tayo ngayon horizontal na ginagawa ng private sector. Ito involved si Pag-ibig kung saan sila ay nagpo-provide ng mga loans para sa mga gusto ng mga beneficiaryo, and at the same time nagpo-provide din sila ng mga loans para sa mga developers na gusto magtayo ng mga pabahay. Okay. Pero, sir, ano naman po ba yung isinusulang ng DSUD na express lanes para sa mga proyekto sa ilalim ng 4PH? Can you explain more? Well, ito pong express lanes ay mandato po ito ng ating presidente. Sabi po ni President Marcos ay pabilisin natin ang pag-issue ng mga LTS, pag-apply ng mga developers para natin sila matulungan, mapabilis yung proseso. So kami po ay nag-coordinate through the help of our secretary and Malacanang po, na inutusan ng lahat ng mga ahensya na magsama-sama, mag-usap-usap kung paano natin pabilisin yung proseso. So as of right now po, after meeting last week, meron po tayong mga tuloy-tuloy na mga meetings para mapababa natin yung mga days kung kailangan. For example, yung isang proseso umabot ng 30 days, pabayin natin ng 15 days. Okay. Or less. Yes, or less, of course. Okay. So as you speed up the process, Susek, can you ensure somehow na hindi mako-compromise? Kasi yung mga vertical housing dati, parang in-ensure ng DSUD is meron siya mga kinakailangan, mga amenities or yung mga kinakailangan mga structures like schools, clinics. So ganun din po yung mangyayari dito sa mga Ngayon, bagong same modality. pa rin yung mga same pa rin yung nire-require natin sa kanila pagdating sa pag-provide ng mga sizes ng house. Okay. Kasi meron tayong agreement dyan with the DepDev na meron tayong price restriction, meron tayong limit up to what price we can sell the socialized housing units. Pero pagdating naman sa mga amenities, etc., bumalik tayo sa batas. BP 220 ang ginagamit natin. Okay. Alright. At ano naman po, yung mga challenges na kinakaharap ng DSUD sa ngayon sa patuloy na pag-rollout po ng Expanded 4PH at paano nyo po ito hinaharap? So ngayon, ang problema natin is that we want developers to come in. Ang ginawa po natin is basically to deregulate para po bumilis yung proseso. So for example, binigyan na natin sila ng mga express lane, pinabilis po yung mga application ng mga development permit, license to sell, certificate of registration. Lahat po yun na under sa DSUD, napabilis na po namin.
So isa pang siguro na importante para sa amin is that ibigyan natin sila ng incentives para yung mga developers ay pumasok na tuloy-tuloy. As of right now, nabigyan na namin sila ng BIR incentives. Meron sila mga tax relief from the BIR. Meron din kaming kinakausap ngayon pagdating sa Board of Investment. So tuloy-tuloy po natin ginagawa yon upang ma-induce po natin na mag-invest po yung mga developers natin at magpatayo ng mga socialized housing projects. Pero kamusta naman ang feedback among the developers? How Yes, do they very welcome happy it sila. naman? Very happy sila sa bagong price ceiling, sa BIR. So lahat naman po ng ginagawa natin, inaano natin, basically stimulate natin yung market para gumalaw po. So yun naman po ang naging resulta ng so far and we hope na tuloy-tuloy lang po ang pagpasok ng mga developers. Okay, good luck on that, sir. And sana magtuloy-tuloy at maraming investors ang pumasok, no? Yes. Especially now kasi ang daming nagiging issues. Hesitant yung karamihan ng mga Totoo. developers na Yes, ma'am, pumasok totoo. eh. But hopefully with the help of the SUD ay matugunan yung mga yun Yes. at makabalik sila at dumami pa sila mag-invest. So, sir, mensahe na lamang sa ating mga kababayan na patuloy na nangangarap po na magkaroon ng sariling tahanan, gaya ko. Well, ang masasabi namin is that maghintayin na lang po ng konti. At darating na po yung mga pabahay na pinangako namin. That's good to hear, Susek. Maraming salamat po sa inyong oras, Senior Undersecretary Eduardo Robles Jr., Expanded 4PH PMO Head ng Department of Human Settlements and Urban Development. Thank you, Susek. Thank you.